Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, talagang mainit, matindi na naman mga kaibigan. Bibigyan po natin ng komentaryo, public opinion. Bangkay ni Pastor Apollo Kibuloy, pinalalabas. Ilalabas nga ba mga kaibigan o ilalabas na? Sapagkat kahit saan ho tayo pumasyal na social media at kahit dito sa ating last upload ho ay napakarami ang nagbibigay ng kanilang opinyon na ilabas ang bangkay nitong si Kibuloy na di umano ay patay na, nagkitil ng kanyang sariling buhay. Naku po. Iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Ayan, isang mainit, mapagpalang umaga. Shoutout po sa lahat. Kumusta na po kayo? At ito ho, dire-diretso na tayo. Nako po. Bago tayo magpatuloy, mga mahal, kung taga-subaybay, ay gusto ko pong kunin ang inyong panig. Ayaw ko naman kayong pangunahan, kaya't kailangan ko kayong tanungin para kayo po ang magsabi. Kung ano ang opinion nyo dito. Naniniwala po ba kayo na itong si Kibuloy ay pumanaw na at nagpakamatay? Any reaction po dito, diyan ho sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Open po yan, basers man o hindi. Sapagkat napakainit na pinagtatalunan sa social media, itong ilabas ang bangkay ni Kibuloy. Ay, shoutout dito sa membro ni Kibuloy. Alam kong membro ito. Nag-message pa sa akin, hindi ko na iaano yung mga kasi minumura ako eh. Ay, bago tayo magpatuloy doon sa gusto kong ibahagi sa inyo. Mayroong hindi nagpakilala. Yung hindi ko alam kung fake account ito. Nag-commento diyan sa comment section. Nandyan din po. Kahit bulat-latin nyo. Kaya lang ay mga bad words. Kaya di ko na pinakita po sa inyo. Tapos nag-message pa na hindi raw po tayo maliligtas na hindi membro ni Kibuloy. Dahil ilalabas daw nila ang bangkay sana. Subalit hindi na kailangan. Dahil hindi daw po nilalabas ang bangkay ng ganyan. Dahil pag nilabas ay hindi mabubuhay. Tapos sinagot ko naman sa akin. Sabi ko sa kanya, ikaw ba ay nananaginip ng gising? Matulog ka muna. Ay grabing galit ho. Pinagmumura ko. But anyway, tanggap ko naman ho. Dahil bahagi po ng aking pagiging isang nagbibigay ng komentaryo. Nakahanda po ang ating sarili, nakahanda po ang ating puso at isipan sa anumang komento. Dahil alam ko po dito sa aking maliit na YouTube channel ang pagbibigay po ng anumang komentaryo na inuulit ko po, hindi po tayo nagbibigay ng fake news. Gumawa ka po dito ng tama, ay lalo ka pong bibigyan ng inyong mga komento na hindi karapat-dapat. Yan ay buong puso ko rin tinatanggap. Sanay na po tayo dyan. Basta wag lang po tayong maging manhid sa katotohanan. But pwede po tayong maging manhid sa walang kapaki-pakinabang na walang katotohanan. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. So makatuwid mga kaibigan sa panawagan nyo. Dahil dito sa comment section, kahit basahin nyo po, napakaraming mga komento. Yan po ay napaka-importanting mahalaga. Nandyan po.
Alam kong napakarami niyan, hindi nyo na lahat mababasa. Ay nag-aaway-away na ho diyan sa comment section. Sapagkat mayroon po diyang mga kampo ni Kibuloy, mga membro, na handang ipagtanggol ang kanilang ika nga po sarili. At siyempre ang kanilang pinapanginoon na nadoktrinahan sila na maling paniniwala ay handa na lang ipagtanggol si Kibuloy. But ayon nun sa nakuha nating impormasyon, noon ho mga kaibigan, dahil ito'y na-upload na rin natin na ilang beses na rin ho na ginawang patay itong si Kibuloy. Hindi ko na sasabihin kung ilang eksaktong ilang beses. Sapagkat ginagamit nila itong strategy taktika. Itong pagkamatay ni Kibuloy, subalit muling mabubuhay. Unang-una, mga mahal kong taga-subaybay, ginamit niya ito dito sa kanyang mga taga-sunod para lang magkaroon ng himala, mga kaibigan. Para lang mapaniwala niya ang kanyang mga membro, taga-sunod, na nagpapayaman sa kanila, pinagpapalimos, para lang ibigay kay Kibuloy ang mga pera. Para lang lubos na taos-puso, para lang lumuhod sa kanya. Ang kanyang mga taga-sunod ay gumagawa po siya ng paraan na kasinungalingan. Na siya po ay magpapatay-patayan at muling mabubuhay. Ginamit niya na po yan. Subalit in-apply niya muli nung labasan siya ng warrant of arrest. Diyan po sa Amerika. At para lang mapaniwala ang Amerika na siya ay patay na, ay sinabi na pinakalat sa social media na patay na ho siya. At nung natunugan niya na hindi naman siya ganun huhulihin pa dahil may extradition treaty ang tinatawag, mahabang proseso, ay muli siyang nabuhay, mga kaibigan. So makatuwid dito sa ating tinatalakay ho. Ay ilang beses na po siyang nabuhay ayon sa aking pagsaliksik. At on the record po yan diyan sa Google, ay halos kung magbabase po tayo, yung una diyan sa kanyang mga taga-sunod, pinatunayan niya siya ay muling nabuhay, may himala. Ay yanong palakpakan ng kanyang taga-sunod dahil may himala. Pangalawa, dito yung kaso niya sa Amerika ay muling nabuhay. Nabanggit po natin mga kaibigan, sapagkat dito ang kabang-abang. Sa kaso niya dito sa Pilipinas na patong-patong na kaso, patong-patong na warrant of arrest, na yung isang kaso niya po ay Nobel recommendation. Walang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang iyong kaso ay nandiyan ka po sa kulungan. Kaya ko po na isa-isa yon kung ilang beses siyang nabuhay. Ang kabang-abang po dito ay kung mabubuhay po ba siya dito sa pinalabas na siya ay patay na. Dahil nagpanggap po siya na patay, mga kaibigan, para lang ligawin ang Republika ng Pilipinas, para lang ligawin ang isip ng tao, ba't iyong mga taga-sunod lang, hindi po ako, ang aking masugid na mga taga-subaybay, hindi mo kayang ligawin, Kibuloy. Sa madalit salita, ang intention, ang layunin po nito, ay palabasin na patay na siya para hindi hanapin ng 2 batalyon na siya. I'm very sorry, naburol na naman ako. Para lang hindi siya hanapin ng 12, I'm very sorry, ng 2 batalyon na SAP. O sino pa man na kaukulan na manguhuli dito para iserve ang warrant of arrest. Ngayon ay tingnan po natin. Baka ito'y tuluyan ng ikangaya mamatay, hindi na mabuhay. Dahil, mga kaibigan, nandyan po ang warrant of arrest. So, mga kaibigan, nagkabang-abang dito, abangan po natin kung ito ba ay patuloy na paninindigan na siya ay patay na. Dahil doon sa mga nakaraan, nagpanggap po siyang patay. Ay muling nabuhay. Dito sa huling,
pinalabas nila na siya ay patay na, ay tingnan po natin kung ito ho ay mabubuhay. Sa palagay ko ho, paninindigan ito mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Maraming paraan para lang sa ganon mapatunayan at maraming paraan. Sabi nga sa comment section, habang yung balitang sinasabing patay na, ay pwedeng magpalit ang mukha. Posible, mapera siya. Pwedeng mag-plastic surgery. Nangyari na po yan sa ating mga wanted before. Yung mga drug lord. Mga kaibigan. Kahit abangan po natin ito. Ba't ako ho naninindigan? Hindi ko lang alam po kayo. But marami rin po aking mga taga-subaybay na naninindigan din po sila na ito po ay gawa-gawaan lamang, nagpapatay-patayan na ang layunin nga, hindi po siya hanapin. At hindi naman maniniwala ang ating mga kinaukulan. Ganon din po ako. Ang aking paninindigan po dito ay gumagawa po sila ng strategy. Nagpapatay-patayan, kunwari, para lang malis ang isyo, hindi magpupursige na hanapin. Yun po ang pananaw ng kampo ni Kibuloy at si Kibuloy para maligaw ang mga naghahanap. Pwes, hindi po mangyayari yan. Hindi mo kayang paniwalain ang ika nga po'y mga ibang alagad ng batas na hindi mo natatapalan. Hindi po lahat ng alagad ng batas na manguhuli kay Kibuloy ay natatapalan. In fairness naman, mga kaibigan. Alam ko po, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. So dito, ang mainit na usapin, pinalalabas ang bangkay, wala namang mailabas. Ay, siyempre naman, walang mailabas eh. Nagkukunwari lang yung mga yan, mga kaibigan. So wag po tayo maniwala dito. Isang fake news yan. Napatay na yan, muli kong ulitin. Wag po tayong magpaniwala sa mga taktika, strategy ni Kibuloy. Lalong-lalo na, wag po tayong matakot dito sa kanyang mga tagasunod na nandiyan sa comment section na binibira din po ang aking mahal na mga taga-subaybay. Sagutin niyo po. Walang problema sa akin. Kung ano man ang inyong komento sa mga tagasunod ni Kibuloy na nandiyan sa comment section na binabato rin po kayo na masamang salita, sagutin niyo po. Karapatan niyo yan. Huwag po kayong matakot. Muli po, maraming salamat. Kinulang na naman tayo sa oras. At bigyan po natin ng part 3 kapag may pagkataon po tayo. Hindi ko tuloy nabasa na itong nagpapabasa ng kanilang mga komento tungkol dito sa kay Kibuloy. Pasensya na po next time. Sana po maunawaan nyo. Maraming salamat. Bye-bye. Like lang po sa video na ito. Palampakan.